Malacanang has been accused by Davao Acting Mayor Sebastian Duterte of ordering or pushing for the premature opening of an unfinished DPWH Coastal Road segment in Davao, despite safety issues. Number one, can the palace please clarify if indeed the President ordered for its premature opening? Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin kung paano baliktarin ni Claire Castro ang narrative, no, na parang kasalanan pa ng Davao City ang pagkaantala ng pagbubukas ng Bucana Bridge, no? Whereas si Marcos naman talaga ang atat na nagsabi, very careless na nagsabi na bubuksan na ito. Pakinggan po natin. Pag-alaman po natin sa DPWH at sa Regional Office ng Davao na ang nasabing road, Coastal Road Segment B, ito po ay ang Bucana papunta sa bridge, Bucana Bridge. At sinasabi po dito na ang initial agreement ay maaari pong buksan, passable ang 2 lanes. At maaari pong magamit sa umaga, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Ang kinakailangan lamang din po natin ay ang kooperasyon mismo ng LGU, ng Davao City, para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. At sinasabi din po na ang DPWH solar lights installation, ito po ay 2 to 3 days ay matatapos na po ang solar lights sa buong stretch at maaari na pong madaanan kahit sa gabi. Pero ang sasabi po natin, maaari po siyang daanan, especially kapag umaga po, ng 6 a.m. to 5 p.m. So ang kailangan lang po talaga ay ang kooperasyon din po ng LGU para maisakatuparan po ito para sa ikagaginhawa po ng ating mga kababayan. Ma'am, I understand that in 3 days, the solar lights will be made available, but given the other issues raised, like the lack or the incomplete traffic signages and, of course, the unfinished status, are there any directives from the President to DPWH to ensure public safety? Yan din po sinabi ni Sec Vince, lahat po ay tatapusin nila at sinabi nga natin, maaari man po ito talagang daanan sa ngayon. At muli, babanggitin ko po ang sinabi mismo ni Secretary Vince, prioridad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng ating mga kababayan kahit saang lugar, hindi lang sa Davao o sa Manila. So nangangako po ang DPWH na agad na magbibigay ng updates tungkol sa pagbubukas ng Davao City Coastal Bypass Road sa lalo madaling panahon. Yun, ang galing! Ang galing! Kaya pa, Madam Claire? Auntie Claire, kaya pa? No? Kasi parang pagod na pagod ka na eh. No? Alam ko matalino ka naman eh, kasi abogada ka naman eh. No? Alam ko matalino ka, pero nagmumukha kang bobo eh sa pag-defend dito sa amo mo, na puro kapalpakan na lang ang ginagawa. No? Yung Bucana Bridge, no? Ang mga Duterte ang naghirap dyan, hindi naman naghirap, nag-initiative, no? Kasi sa pagiging malapit ng mga Duterte sa China, yan ay dinonate ng China, hindi yan utang. Donation yan sa Davao City, no? Pero nung opening, natapos na ang Bucana Bridge, palapag-lapag si Marcos doon, di ba? May palakad-lakad pa together with his group. No, akala mo naman pera nila yun eh. Tapos bumitaw pa ng salita yung presidente mo, sabi niya, ito po ay isa sa 4 ng legacy project ko dito sa Davao City. Tangin namin. Tangina. Paano mo naman nasabi yun? Ang hirap yun. Tapos ngayon nagkapalpak-palpak na kasi nga hindi pa pala tapos. Pinilit mong buksan sa December 15. Ngayon si Claire Castro biglang kabig sisi sa Davao City. Kasi daw hindi nakikooperate yung Davao City. Paano makikipag-cooperate? Project yan ng DPWH. No? Makikipag-cooperate lang ang Davao City dyan. No? Kung ito turn over na yan sa Davao City. No? Nakikipag-cooperate po yung Davao City. No? Sa pag-maintain ng traffic dyan dahil sa construction. Pero yung pagko-construct mismo, makikialam sila. Hindi pwedeng makialam ang Davao City dyan. Aminin mo na lang kasi Claire, no? Dahil sa pagiging careless ng amo mong si BBM, no? Kasi atat na atat magpasikat eh. No, dito mo talaga masasabi na wala talagang alam si Marcos. No? Pabuksan-buksan ngayon, sisi sa mga Duterte, sisi sa Davao City, bakit hindi nabuksan? Kailangan dapat daw makipag-cooperate yung Davao City. Talaga? Hey, nako.